wala, actually, tahimik. Tahimik yung mga nagtawag ng ano dito. Sabi ni Doggy, medyo nakakalungkot po, pero ano pong masasabi nyo sa nangyari kay Eman at Chensa? Well, di ba dapat yung nagtatawag ng bullying yung magsalita ngayon? Pero ba't tahimik sila? Ba't tahimik sila nung nagkatotoo or naging effective yung bullying nila doon sa Nepo Babies? Sabi ni INFJ, ang problema kasi is walang support. Well, ganito yan. Most of the time, you will not get any support. Huwag mong sanayin yung sarili mo na may inaabangan ka support. Do with what you have. INFJ. Diba? Sabi ni Doggy, lala ng bash pero nung nawala siya na para IP sila. Di ba? Nakakatawa. Nakakatawa kasi ito na yung ano eh. Ito na yung resulta nung gusto nilang mangyari. Tapos nung nangyari yung resulta na yon, tahimik sila. O, di ba? Oh. Tapos sasabihin nila, ito pa yung nakakatawang excuse dyan. Sasabihin nila, hindi naman target si ano eh. Hindi naman target si Eman at Chense. Ganito kasi yan. 'Di ba? By the definition of Nepo Babies, at lalo na dun sa alam ng mga Pilipino, lalo na parte sila ng kamag-anak or ng kapamilya ng isang politician, kino-consider nila as Nepo Babies yun. 'Di ba? Ngayon, maghuhugas kamay sila, hindi naman yan kasali. Ganito kasi yan. Nung nagtawag ba kayo na ibuli yung mga Nepo Babies, nagkaroon ba kayo ng guidelines? Paano mambuli? Sino ang ibubuli? 'Di ba? Wala naman lumabas na ganun eh. 'Di ba? So, ang naintindihan ng Pilipino, oy, tatay mo or lolo mo, politician ibuli yan. Diba? Yun yung mahirap doon. Binuli mo yung isang tao na yung kayamanan nila galing sa pagsisikap ng magulang niya. Diba? Sabi ni Eman at Chensa, naging stockbroker yung nanay ko. Nagsikap yung nanay ko para bigyan kami ng ganitong klaseng buhay. Di ba? Oh. Tapos, yung mga nagtawag na, bulihin ang mga Nepo Babies, inormalize yung pagbuli sa Nepo Babies. Anyari? Di ba? Ako guidelines ko ibuli mga NBA. Sino, 'di ba naalala nyo nung lumabas yung issue na yan, yung pambubuli ng Nepo Babies. Puta, tayo lang dito sa community natin yung hindi nag-agree doon sa pambubuli because again, it is not us who's going to decide who is corrupted doon sa mga politicians na yon. Sinong nagde-decide niyan? Yung korte. Sabi ni Nathan, ano thoughts mo sa mga sinisisi si Kuya Kim dahil hindi raw alam yung nangyayari sa anak nila? Kalokohan yan. Alam nyo ba na sino yung mga nakakapanood ng recent interviews, recent videos ni Eman at Chensa? 'Di ba?
Pinangita ko doon sa isang video, 'di ba? Kaya siya nagde-deactivate is because those people who are bullying him, kasi nga nepo baby siya. Oh. So bakit kasalanan ngayon ni Kuya Kim? Nandun yung bata, nandun sa US yung bata para mag-aral, para magtayo ng sarili niyang buhay, pero dahil, 'di ba? Again, dahil hindi nag-iisip ang mga Pilipino, nagtawag sila, ibuli yan. Ibuli lahat ng mga, anak ng politicians, hindi nila deserve yung yaman nila. Anyari? Sabi ni Burger Cat, bullying is different from making those people take accountability, and that's the point. They do not know how to make people accountable. So what? Ang ginawa nila, they take the justice onto their hands. Ayaw nila ng extrajudicial killing, but they are making extrajudicial steps para makamit nila yung justice, para maramdaman nila sa sarili nila na may ginagawa sila, kahit na yung ginagawa nila mali. Kahit na yung ginagawa nila kamangmangan. They just want to feel good. Yung mga social justice warriors na yan, they just want to feel good. Want to feel good about themselves. I'm doing something about the corruption. How? Ano, magtatawag ka? Bulihin yung mga nepo babies? Ito na yung solusyon. Ito na yung resulta. Ngayon, tahimik kayo? Tahimik kayo ngayon? Hinihintay ko nga. May gumawa ng video. One down. 'Di ba? Kasi ito na yung resulta ng gusto nila mangyari. Tapos ngayon walang nagte-take responsibility, walang umaani ng credit. Bakit? Oh. Diba? Sa PHDD, sabi niya, sino ba yung nagsabi na nakakatulong daw yung pambubuli para magbago raw yung tao? Balikan nyo yung video ko or yung naunang video ko doon sa ginawa ko. 'Di ba? Sabi ko nga, halos lahat sila for bullying doon sa mga nepo baby. Kasi nga, ang rason nila, kasi hindi tinatablan yung magulang, kaya dadalihin natin sa anak. Ano sinabi ko? Anong kinalaman ng anak dyan? Is that how you think justice works? Ang daming nagsabi niyan actually. Ang daming nagsabi. Sabi ko nga nung lumabas yung bullying ng nepo baby na yan, panoorin niyo yung video ko doon sa comment section. Ano yung mga sinabi nila? Ikaw lang mag-isa dyan sa point of view na yan. Hindi ka namin sasamahan. Ikaw lang mag-isa. Hindi lang si Soy nagsabi niyan, promise, ang dami pa nila. Ranging kay alam ko may nag-comment kanina, ang nagsabi daw na hindi daw siya pabor is si Ato. Si Ato. Pero ang naaalala kong mga influencer na nag-4, ang dami nila. Andyan ba yun?
Ah, kalimutan ko yun. Gumawa pa siya ng tula. Si Moose! Si Moose! Mm. 'Di ba? Pero, we tried to explain bakit hindi maganda na ibubuli mo yung hindi naman directly may kasalanan or gumawa ng korupsyon. Because that's not how justice works. Kasi kung gusto nyo, like for example ang gumawa ng kasalanan yung tatay. Tapos, 'di ba? Dahil hindi nyo makuha yung tatay, ang gagantihan nyo yung anak. Pamilyar ba kayo doon sa ginagawa sa Mindanao? Ang tawag doon redo. Sino pamilyar dito sa redo? Sabi ni Gulayan DMV, ako boss. Oh, good, good. Oh. Oh, Rido. Rido pala. Redo tuloy, sorry. Rido. R-I-D-O, Rido. Oh. In short, ang meaning ng Rido, ubusan ng lahi. Ubusan ng lahi. Yan ang sinaunang justice system. 'Di ba? Ngayon, kaya tayo nagkaroon ng korte. Para yung may kasalanan mapapanagot nang hindi natin dinadamay yung ibang inosente. Yun yung silbi ng justice system natin. Pero, dahil nga sa mga pa-social justice warrior yung karamihan ng mga nasa social media, tuwan-tuwa sila. Nung in-announce na, bulihin! Bulihin yung mga nepo babies! 'Di ba? Tama ba yun? Tama ba yun? Naipunta nyo yung galit nyo doon sa wala namang kinalaman. Kaya nga nagkaroon tayo ng justice system para maiwasan yung senseless na violence na yan para hindi madama yung inosente. Wala eh. Tuwan-tuwa yung mga Pilipino. Bulihin. 'Di ba? Hindi nyo nga mapapatunayan doon sa pambubuli nyo na aware yung mga anak nila na galing sa nakaw yung ginagastos nila. Alam nyo lang, mayor yung tatay nila, governor yung tatay nila, politiko yung kamag-anak nila, at maganda yung buhay nila. Therefore, nakaw kung ano man yung meron sila. Ganyan nakabobo mag-isip yung Pilipino. Kaya ang dali nating utuin kasi ang gagawin lang ng mga taong gustong manguto sa Pilipino, galitin. 'Di ba? Galitin lang yung Pilipino, hindi na mag-iisip yan. Sasama na yan sa mga grupong galit din. Since lahat sila hindi na nag-isip, may isang tao doon, or may isang maliit na grupo doon, yung magdidirect nung galit nila at nung actions kung paano dapat sila magalit. Boom! Wala na. I agree, Almeri. Emotions shut down intelligence. 'Di ba?
What do you mean by, sir, ano pong thoughts nyo, video ni Game na indirectly niya pinapatamaan siya para ma-fuel? What do you mean? Sabi ni Hai, kasi kung ino-normalize natin habang tumatagal na ma-adapt natin to at damay pati inosente. Ano kasi yan eh, that's the old way of getting justice. Damayan, ubusan pamilya. Yan yung old way of getting justice. Pero we have come a long way from that kind of justice. Pero dahil nga utu-utu yung mga Pilipino, bumabalik tayo doon sa pagiging caveman natin, pagiging mangmang natin. And look at the result of that. Nagpapakamatay yung mga inosente. Sabi ni Doggy 16 na sa utak kasi nila napapasa ang kasalanan. Sort of. Pero malaking porsyento doon sa mindset nila hindi nila alam kung paano kunin yung hustisya. So, gawan na lang natin ng masama yung konektado sa kanila. 'Di ba? Without even producing evidence that hey, this person is not or this person is guilty. 'Di ba? Hindi ba mas maganda 'yon na nakapag-produce ka ng ebidensya na ito talaga yung may kasalanan, and the best case there is mapaparusahan yung taong may kasalanan lang. Pero hindi. Utu-utu yung mga Pilipino. Normalize ang pagbully ng Nepo babies. 'Di ba? Dahil mga pasikat sila sa social media. Woo! Bulihin ng Nepo babies. O yan yung resulta nyo.